katapusan ba, dili ni sa kaingon nga bugok nga way tinunan. So happens nga may pinag-aralan to. He can talk in English and he can communicate very well. Si Ipe po, ang ibig niya sabihin si Ipe. Ang iyang napili nga trabaho, artista. Sige gapos ang mga babae diya ang gwapa. Na lagi daw ang napiling trabaho artista, palaging yumayakap daw sa mga babae na magaganda. Yan, Pwede siya oh. Philip Salvador. Idungag na lang ninyo niya. Right. idagdag nyo daw. Tindog man ni makasabot man ni kung sa'yo ginarulde. Matalino naman daw at nakakaintindi kung anong sinasabi. Kahit daw mga English. Pwede mo daw. Silang lahat daw, pwede daw tumakbo, pwede daw manalo. Tungod ni Inday. Kaya daw gusto niya kasi para daw kay Inday. Kasi kapag nanalo daw silang lahat, safety na daw si Inday. Hindi na ma-impeach. Hindi na daw may impeach. Malamang naman ang Senado. Sa botohan pa lang daw lamang ang Senado, so hindi na ma-impeach si Inday. Botohin ni sila kay mga tao na tarong. Kaya nakikiusap siya na botohan nyo daw kasi mga mabubuting tao daw yan. Para sa akong anak. Oh, yung kanyang yung kanyang hangyo, ibig sabihin, yung hinihiling niya sa taong bayan para daw sa kanyang anak. Hindi niyo mabutintahan yung presidente naman. So, alam niyo na guys, no? Unang-una, finlex po niya dito si Ipe, no? Obviously po si Ipe, wala siyang wala siyang masabi kay Ipe, no, kung ano ba si Ipe, kung ano ba yung credential ni Ipe. Wala pong masabi si Digong kasi wala naman po hindi nga niya mabanggit kung ano ang napag-aralan ni Ipe, no? Wala siyang mabanggit. Basta ang sinabi lang niya, nakatapos naman daw, matalino naman daw si Ipe, nakakapagsalita daw yan, kahit anong salita, kahit English daw, yun yung sinasabi niya, no, tungkol kay Ipe, no? So, ang hiling po niya dito, mga kaibigan, isa lang. Iboto daw ang PDP laban. Bakit? Para po sa kanyang anak. Sandali, tingnan nga natin si Ipe. Philip Salvador, pinanganak August 21, 1953. Filipino film and television actor. Santa Cruz, Manila, Philippines. So, PDP laban, political party. Okay. So, tingnan natin yung kanyang tingnan natin yung kanyang personal life. Politics muna. Si Philip Salvador, tumakbong mayor ng Mandaluyong pero hindi nanalo. And he ran for Vice Governor of Bulacan as the running mate of Josefina de la Cruz in 2016 local election. He and de la Cruz respectively lost to incumbent candidates Daniel Fernando. So, tumakbo naman siyang Vice Governor, talo na naman ulit, no? Nung una, Vice Mayor ng Mandaluyong, talo. Nung pangalawa, Vice Governor ng Bulacan, talo ulit. And then, Salvador intends to run in the 2025 senatorial election. So, nag-attempt siya, mga kaibigan, na maging Vice Mayor, talo. Vice Gov, talo na naman. Tapos ngayon, biglang senador. Diba? Tapos, tingnan natin yung kanyang wala man lang nakalagay na education. Guys, di ba yung mga sa autobiography, meron talaga yung part tungkol sa education. Ito sa kanya wala personal life, filmography, awards, references, yan. Pagkatapos yung politics, acting career, wala man lang portion ng education. So, tingnan natin kung ano bang pinag-aralan niya. Salvador is the son of the athlete and film stage producer Lou Salvador and Corazon Reyes. He is the brother to Alona Alegre,
Mina Aragon, Leroy Salvador, Luz Salvador, and Junior Ross Rival. So, ibig sabihin, family of talaga, artist, no? Pamilya talaga sila ng mga artista. And then, ito pa, he is, sabi niya, paano si Lito Lapid? At least si Lito Lapid naging governor. At least si Lito Lapid naging senador na. Ibig sabihin, may experience. Ito, si Ipe, tumakbong vice mayor, talo. Tumakbong vice gov, talo. Walang experience sa politics. Tuloy natin ha. Sabi pa dito, siya ay family of family of artists, no? Ross Rival, born Rosauro Salvador, Robert Barcelona, and the uncle of actresses Deborah Sun, born Jean-Louis Salvador, Jebel Salvador, Altea Salvador, who is now married to the former action star Jess Lapid, and Maha Salvador, singer Juan Miguel J.M. Salvador is his nephew, and actress Janela Salvador is his great niece. He is now married to Emma Ledesma. He has a son named Joshua, born 1995, with actress Chris Aquino as a result of his extramarital affair. Yan. May extramarital affair, no? Si Josh yung naging anak. And then, on January 21, 2009, he beats a bus driver named Michael Baenyo when he nearly hit his car in Mandaluyong. Wow! Nanapak. Ano ba yan? Yung mga ni Digong, yung mga senatorial bet ni Digong, katulad niya, nananapak. Mga bayonente. Ayan on January 21, 2009, he beats a bus driver named Michael Baino when he nearly hit his car in Mandaluyong. Wow! Screenshot natin to, screenshot. Yan, para post natin yan, no? Nanapak siya si Philip Salvador. Ito pa, fraud conviction. Aray, na-convict dahil sa fraud. Aray, na-convict dahil sa fraud si Philip Salvador. Okay. In 2006, Salvador was convicted by a Las Piñas trial court for estafa. My God! Estafa? My God! My God, estafa. Na-convict si Philip Salvador. Estapador. My God. Anong gagawin niya sa Senado? Nako, my God. Estapador. Oh my goodness. Parang si Lukring lang. Parang si Mangkanor lang. Mga estapadora. Estapador. Ito fraud conviction. In 2006, Salvador was convicted by a Las Piñas court for estafa and sentenced to 20 years in prison. Oh? Sentence to 20 years in prison? The case had been initiated by a businesswoman, Cristina Decena. Ay, ito yun, yung kinasuhan siya ni Cristina Decena, yung businesswoman. Ito, naririnig ko ito noon. Itong, balita talaga ito. Viral itong balita na to, na kinasuhan siya ni Cristina Decena. Ang pagkakaalam ko yung Cristina Decena, dati din yung dating parang karelasyon, no? So, kinasuhan siya, estafa. With whom he had a relationship. Kita mo, tama ang sinabi ko. With whom he had a relationship. As of January 2009, the case is pending appeal with the Court of Appeals. Wow, may gulay. Sabi ni Lengy, panira ka lang, magkano babayad mo? Panira, bugok ka. Ayan basahin mo fraud conviction. Hindi ako katulad sa mga vloggers niyo na mga DDS.
na mga fake news peddlers, ibahin nyo kami na mga pro-admin vloggers. Hindi kami pwedeng magpakalat ng fake news. Hindi kami pwedeng gumawa-gawa ng fake news dahil pro-admin kami. Inaalagaan namin ang imahe ng Administrasyong Marcos, kaya hindi kami pwedeng magpakalat ng fake news. Ayan ang malinaw, fraud conviction. Nakaapila itong kaso ni Philip Salvador, no? Fraud conviction. In 2006, Salvador was convicted by a Las Piñas trial court for estafa and sentenced to 20 years in prison. The case had been initiated by a businesswoman, Cristina Decena, with whom he had a relationship. As of January 2009, the case is pending appeal with the Court of Appeals. So yan ang totoo. Tapos, noong January 21, 2009, he beat a bus driver named Michael Baino. Oh, binanata naman niya yung bus driver noong 2009. Aba, buboto kayo nito? Buboto kayo ng ganito? Bukod sa... nagsinungaling si Duterte. Sabi ni Duterte, di ba? Tapos naman yan siya. Di ba sabi ni Duterte dun sa pinakita ko sa inyong video? Tapos, may natapos naman yan. Matalino yan. Nakasalita yan ng English, Tagalog. Marunong yan umintindi. Pero, tingnan mo sa kanyang autobiography, walang nakalagay na educational attainment. Di ba ang mga autobiography may nakalagay? Ito sa autobiography niya, walang nakalagay. Anong natapos niya? Walang nakalagay. Di ba? So, walang significant na bagay na pwede kang makumbinsi na dapat talaga siyang iboto. Wala, no? Biruin mo convicted pala siya sa kasong fraud. Istapa. Convicted sa kasong istapa. So yan ba? Ganyan ba ang inyong iboboto? Mga didishit? May kasong istapa? Dahil lang sa hiniling ni Digong, biro ito guys buboto talaga kayo ng mga ganitong klase for senatorial, mga DDS. Dahil lang sa hiniling ni Digong na iboto nyo ito straight PDP laban. Bakit? Para daw si Sara Duterte hindi ma-impeach. Para na naman sa sarili na namang kapakanan. Self-interest na naman, hindi na naman sa bayan. My God, itong mga Duterte, puro lang talaga self-interest. Kung itong si Duterte ay matinong tao, kung matinong tao yan, hindi niya sasabihin yan sa mga Pilipino. Na iboto nyo itong mga to straight kasi para si Sara, ligtas na si Sara sa impeachment. Kung matinong tao si Duterte, hindi niya sasabihin yan. Na iboto ito straight ang dahilan para ligtas na si Sara sa impeachment. Hindi para iboto niya ito dahil magagaling ito. Gagawa ito ng batas para maging maayos ang mga patakaran sa Pilipinas. Walang ganun eh. Ang kay Duterte, iboto ang kanyang picket para daw si Sara ay acquitted at hindi makonvict, 'di ba? So anong klase 'yan? Malinaw na malinaw 'yan, guys, ha. Ganyan po mag-isip si Duterte. Ay katapusan ba? Dili ni siya kaingon nga bugok. Ay kinunan. So happens nga may pinag-aralan to. You can talk in English. May pinag-aralan. Tiningnan natin yung yung autobiography, walang nakalagay tungkol sa education. Wala. Ba't sasabihin niya may pinag-aralan? Sinungaling, no? Sinungaling. I can communicate very well. Galing lang ang iyang napili na trabaho, artista. Kaso, sige, nagkakos ng mga babae di ang guwapa. Kainggit ito. Nandito mo si Philip. Ano siya, Philip Salvador. Idungag na lang ninyo niya.
Indog man yung kasabot man ikon sa kinasulti. Wala siyang masabi no na ano, Actually, kanya sila. na maganda. Kasi wala naman talaga eh. Wala talagang credential na maganda. Akong giingnan, kinahanglang ko nila tungod ni Inday. Munaog sila. O munaog ni silang tanan. Kaya daw, kaya niya talagang sinasabi, iboto lahat. Kasi kailangan daw niya. At sabi niya, kinahanlan daw niya, no? Kinahanlan ako. Kailangan daw niya kasi. Kaya siya nag-aapila sa taong bayan. Kasi kailangan niya. Kailangan niyang manalo yung kanyang mga kandidato dahil daw kay Inday. Tignan niyo yan mga kababayan, distorted ang mind. Kailangang manalo ang kandidato niya dahil lang kay Inday. Para lang i-acquit ang isang vice-presidente. Nakitang-kita naman natin na maraming mga nangyaring kababalaghan sa kanyang ahensya nung siya pa ang namumuno. Pagkatapos ito, nag-aapila siya sa taong bayan. Iboto straight. Kasi itong kailangan para kay Inday. My God! Ganyan na ba ngayon ang mga Pilipino? Ganyan na ba? Sa tingin ba ganyan ang Pilipino? Boboto ng mga senador para kay Inday? My God! Self-serving! Di ba dapat para muna sa Pilipinas? Di ba dapat para muna sa mga kababayan nating mga Filipino? Bakit itong si Duterte para kay Inday? My God! Wala talaga. Distorted ang utak. Fentanyl pa more. Distorted talaga. Ay, naku. Okay. So, tuloy natin. Ang tanan, safety na si Inday. Pag nahalal silang lahat, safety na daw si Inday. Pag nahalal na lahat, safety na si Inday. Tingnan nyo, distorted ang utak, no? Fentanyl pa more. Mary Jane pa more. Cocaine pa more. Distorted ang utak. Wala na sa katinuan. Kailangang manalo daw, straight daw, para daw kay Inday. Tingnan niyo mga kababayan parang dito sa statement na ito ni Duterte, inaamin na ni Duterte na may kasalanan si Inday. Malinaw naman daw mga kaibigan, inaamin ni Duterte na may kasalanan si Inday. At isa na lang ang pwedeng makapag-acquit kay Inday kapag nanalo ang lahat ng kanyang senador. Sigurado na na-acquitted dahil lahat ng yan, ng mga senador niya, magbubulag-bulagan sa lahat ng mga ebidensya. Kahit makita na, merong mga bank accounts na yung mga drug lords naglalagak ng pera sa mga bank accounts ni Inday. O kahit makita yung ebidensya na, si Inday, nag-withdraw doon sa bank accounts na nilalagakan ng mga drug lords ng pera, may mga transactions si Inday. Kahit makita ng mga senador na ito ni Digong, kung manalo sila, kahit makita nilang lahat ng mga katiwalian ni Inday, paglatag ng mga ebidensya sa impeachment, magbubulag-bulagan yan. At sasarado nilang kanilang mga utak sa katotohanan na kanilang nakikita at iboboto nila no to impeach Sara Duterte. Kaya ito yung sinasabi ni Digong, mga kaibigan, inaamin na ni Digong na talagang may kasalanan si Inday. Inaamin na ni Digong na hindi nila kayang ipanalo si Inday. Kaya kailangan nila ng mga senador na ito na manalo kasi ito na lang ang kanilang sandigan, ang kanilang last card para si Inday ay ma-acquit. My God, kahit makita na nila na totoo, grabe ang mga ebidensyang inilatag, magbubulag-bulagan sila para kay Inday. My God, what kind of thinking is that? Diba? Anong klaseng thinking yan? Magbubulag-bulagan ka para lang isalba si Inday? My God! Guys, ayan ang ibig niyang sabihin. Kung matalino ka,
Guys, malalaman mo ibig sabihin. Ayun oh. Oh, yun natin ulit. Rewind natin konti. Akong giingnan, kinahanglan ko nila tungod ni Inday. Manaog sila, o manaog ni silang Ang sabi niya, sinabihan daw niya na kailangan ko sila. Kailangan daw niya yung mga senador dahil daw kay Inday. Kapag nanalo daw silang lahat, wala na daw problema si Inday. Diba? safety na si Inday. Oh, safety na si Inday. Kasi nga, magbubulag-bulagan sila sa lahat ng makita nilang mga ebidensya na katiwalian. Isasarado nila ang kanilang mata, ang kanilang isip, ang kanilang puso, kahit gaano pa kakurakot ang makita nila along the investigation. Magbubulag-bulagan sila para kay Inday. So dito mga kababayan, pinapakita lang ni Digong na inaamin niya na may kasalanan nga si Inday. At pinapakita lang ni Digong dito mga kaibigan na hindi kaya ng kanyang mga magagaling di umano na lawyers, hindi nila kayang i-acquit si Inday dahil nga sa mga ebidensya na talagang nagtuturo na si Inday ay may kasalanan. Diba? Kaya ito na lang ang last solution. Kailangang ihalal itong lahat ng mga kandidato ni Digong para si Inday ay ma-acquit. Yan na lang ang pinaka-last resort ni Digong. Diba? So inamin niya guys. Inamin niya na may kasalanan nga si Inday. Inamin niya na si Inday ay kurakot at nagnakaw. Inamin niya dito sa kanyang statement na ito. Just read between the lines. Makikita nyo sa statement niya. Although hindi niya sinabi in details, hindi niya sinabi word by word na inaamin ko na si Inday ay walang laban dito. Inaamin ko na si Inday ay nagnakaw. Inaamin ko na si Inday ay hindi namin kayang ipagtanggol. Although wala siyang sinabing ganun word by word. Pero dito sa kanyang sinasabi na kailangan manalo yung 9 ay yung mga senador niya, kailangan manalo para daw kay Inday. Ligtas na raw si Inday kapag nanalo ang kanyang mga senador. So it means inamin niya na ito lang ang magiging paraan para ma-acquit si Inday. Aside from that, wala na. So mga kaibigan, babaliwalain ang hearing, babaliwalain ang ebidensya. Makita man ng taong bayan ang napakalaking ebidensya, babaliwalain yan. Etong mga senador na ito ng PDP laban ay magbubulag-bulagan at magpapakatuta para bumoto ng no to impeach Sara Duterte kahit makita pa nila ang napakalaking ebidensya na totoo ang mga paratang sa kanya. Diba? So, boboto ba kayo ng ganyan? No way. No way. Okay. Hindi na ma-impeach. Hindi na daw ma-impeach. Malamang naman ang Senado. Hindi na daw may impeach kasi sa botohan lamang ang Senado. Butuhin ni sila kay mga tao ning tarong. Botohan daw, no? Unya, ang akong hangyo nga personal para sa akong anak. Diba? So para lang sa anak niya. Hindi niyo maprotektahan. Hindi para sa taong bayan, hindi para sa Pilipinas, para lang sa kanyang anak. Para ang kanyang anak ay ma-acquit. Diba? Very selfish. Napaka-selfish, no? Para lang sa kanyang anak. So mga kaibigan, ang boboto na dyan ay tanga. Bobo. Yun na lang ang boboto dyan. Walang iba. Ay, nako. Talaga naman.